Andito na kami. Uy, nandito na si Pastora, oh. Sister Leia. Joel, Sister Leia, hintayin ko namin. Papasok mo. Dito ka kasi maulan. Papasok? Ano, papasok na Ate lang siya? Tina, dito ka banda. Morning, morning po. Kami na lang maghintay. Sige po. Morphe. Hintayin muna namin si Madam Ria. Hintayin lang namin si Ria. Kasi nagpa-park po. Sige po. Sunday service. One body, one Lord. Dito yan. One body, one Lord. One body, one Lord. Maris, alak ka. Tayo daw dito. Saan? Sa baba? Hindi dyan. Dito. Hindi sa baba. Hindi dito. Dito? Okay lang. Okay lang. Okay. On. Opo. Sige po. Pwede kayo mag-park lang dun sa loob. Asa mo? Oh, hala. Hindi ko alam. Good morning po. Baka pwede lang siguro. Oh, siguro pwede. Inaunahan ako eh. Dito daw kami sa baba. Umakyat ka na doon dito kami. Umakyat ka. Saan? Dito kami maghintay sa baba. Ate Tina. Dito kami. Dito daw kayo? Oh. Dito kami. Excited kami to see you guys. God brought you here. Run. Welcome to God's family. Hi, Madam. Hi, good morning. Good morning. Sa taas. Kami daw ang nasa dito. Dito kami. Bye. Morning po. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Sa taas po. Ayan na si Madam, oh. Si Madam, ano. Buti sila tao. Oh, kasama siya. Good morning, mga madam. Good morning, mga madam damin. Good morning. Akyat na po kayo. Opo, kararating lang. Hinatid sila ni Brother Andrew. Opo, hinatid. Opo. Good morning. Good morning po. Good morning. Sa taas po. Thank you. Good morning. Good morning po. Good morning. Akyat lang po kayo sa taas. Good morning po. Good morning. Akyat po sa taas. Good morning po. Good morning.
Punta po kayo sa second floor. Wala na. Wala na yung ano, nag-grab. Good morning po. Good morning po. Good morning. Good morning po. Wala na, kasi marami nang pumasok. Ang ganda ni Madam. Second floor mo. Opo. Opo. Dito. Good morning. Good morning. Good morning po. Dito kami dalawa ni Sister Christy kasi nasain kami dito mag-welcome sa mga parating na mga guests, mga bisita. At dito yan ang daan papunta dito, aakit sila sa taas. So dito kami para i-welcome sila ang mga bisita. Talagang gagalit na ako talaga. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning. Kasi kami Good morning po. Ay! Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning po. Sa taas po. Sa second floor po. Sa second floor po. Sa second floor po. Sige po. Yes, nandyan. Kasabay namin siya kanina. Kasabay namin siya kanina. Dito tagay amo? Kaya na, hindi pa kami umakit, dito na kami. Dito na kami binilagay ni Ate Wilma pagdating namin. Dito na kami dalawa. Akyat na lang kayo. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning po. Hindi.
Impact. Everybody say impact. Impact. Ilakas natin paano na impact. 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 Okay. Yan po yung binigay ng Lord sa akin. And I will use that as an acronym. Mahinig po ako sa acronym kagaya ng Dinong Ramon. Okay. By God's grace, we are now moving again as the United Body of Christ here in the Guban City. The decision we set to be thrown out and trampled under people's feet. You are the light of the world. Testament. In Genesis chapter 1, verses 2 to 3, and the earth was formless and empty and full of darkness, and the Spirit of God is hovering upon the waters. And in verse 3, God said, "Let there be light," and there was light. Yan po yung sa Old Testament. And here comes Jesus Christ. Nung siya po'y nag-appear sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa Old Testament, let there be light. And in the New Testament, ang sabi ni Jesus Christ, you are the light of the world. Amen po ba? Amen. Itaas ang kamay ng mga light of the world. You see, sa mga describe ko po, na gamit ng asin at saka po yung ilaw, ang asin at ilaw ay mayroon silang tinatawag na unique qualities. Both carry enormous influence. Both have immediate and unstoppable impact. Mayroon po silang katatanging kakayanan. Ito po ay organic. Ito po ay natural. Hindi po pili. Yung kanyang influence, yung kanyang impact, being the light and the soul of the earth, ito po ay nararamdaman. Amen po ba? Hallelujah. With urgency in His voice, Jesus says, if you are so then preserve, season, heal, and create thirst for the glory of God. If you are the light, this is my challenge to each one of us, then shine, dispel darkness, reveals the truth, awaken society to the presence of God, and warns the people of impending danger brought about by corrupting nature of sin, so that people will find deliverance, salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The spirit of our impact, hanggang saan mo yung ating mong impact, sabi ni Christ, maliwanag ko doon, you are the salt of the earth and the light of the world. Meaning to say, we are called, each one of us intercessors, we are called servants of God, we are called sons of the living God, mga kapatid. Hallelujah, we are called to make a difference by influencing and impacting the world around us, pointing people to God, not to ourselves. Amen. Amen. Yun po yung ano po natin. When I say impacting the world, nag-uumpisa po yan. Hallelujah. Hindi na po tayo lalayo. Nag-uumpisa sa ating pamilya. Ito po ay nagpapatuloy po sa ating pong komunidad, sa ating pong workplace, anywhere. The Lord is expecting us that our life will spell a difference in the life of many people. We are called, hallelujah, yun po yung katawagan po natin, mga kapatid. The whole world is the sphere in which our influencing activities are to be lived out. The entire world must feel our sensory influence and see our lighting impact. Say amen. Amen. Panahon na po para tayo po ay magising sa katotohanan na ito. Yan po tayo. Kasi po ang tanong, paano tayo? Paano magkakaroon ng impact ang buhay natin? Paano magkakaroon ng impact ang CEMF? Paano magkakaroon ng impact ang mga churches po natin? By understanding and knowing, mga kapatid, that we have an influence as in, ang sabi ng Panginoon, tayo po ay ilaw at liwanag. Pangalawa po, hallelujah, na pwede pong mangyari na magkakaroon po ng tinatawag na impact, yung letter M. I call it mission and vision oriented. Dapat ay mission and vision oriented tayo. Sa amin pong pag-uusap sa mga pastor sa CNF, we are not gathering here not just for fellowship. Hindi lamang po tayo nagsasama para po magkumustahan. Hallelujah, ito na po yung panahon na tayo po ay mag-usap-usap, and this time, pag-usapan po natin kung ano po yung layunin, kung ano po yung plano, kung ano po yung kalooban ng Diyos sa ating pong syudad ng Dagupan City. Amen.
Where there is no vision, the people perish, but he that keeps the law, happy is he. Vision keeps us aligned with God and His purposes. We must be mission and vision-oriented. Mga kapatid, in Habakkuk chapter 2, sabi po dyan, nandyan po, hallelujah, and write the vision and make it plain upon tables that he may run, that reads it. God-given vision has a timing. Write it down and wait, it won't fail. God's vision often means moving before you see the realization and fulfillment of the full picture. Vision is the snapshot of the future. Vision is the picture of the future. Pero kahit wala pa tayo sa future, we can start right away. Hallelujah. Tayo po ay pwede nang mag-umpisa papunta sa direksyon ng fulfillment ng ibinigay ng Diyos, ng pakitain ang misyon ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? And this is the God-given vision and mission na binigay sa akin po ng Panginoon. And even ito po ay nakraft dahil po nung mga initial na pag-meeting namin ng mga pastor po dito sa Taguban, we are always talking about impact. Everybody say impact. Impact. And this is the vision and vision. Okay, to sum it up, mga kapatid, the mission and vision of CMF, and that is to make Vision an and vision. impact. Turning the world Oriented. right side up, or turning the world Right side up. turning the world upside down for the glory of our Lord Jesus Christ. And what is our basis for that? Acts 16 verse 6, sabi doon, and when they could not find them, they dragged Jason and some of the brothers before the city authorities, shouting, these men who have turned the world upside down have come here also. At ang context po niyan, mga kapatid, after po na sina Paul and Silas sa Acts chapter 16 were being in prison, but by the power of God, they were being released as hallelujah, habang sila po ay pagkatapos na sumamba at nanalangin sa Panginoon. Hallelujah. Paul and Silas and the early Christians came to Thessalonica. The religious and political leaders kept nervous because the gospel was flipping the culture. Nagkakaroon po ng tinatawag na great impact. Yung pong pagsasama-sama ng mga lingkod ng Panginoon. At the same time, yung kanilang mga na-reach out. The culture was flipping. Idols losing power. Jews and Gentiles becoming one church. People saying Jesus is Lord instead of saying Caesar is Lord. Hello? Hello? Nakumanin mo ba? And you see, mga kapatid, when I look at the Greek word of the word, turning the word upside down, in Greek, ito po ang sinasabi, the Greek okomeni anastatu. Sabi, ang ibig mo sabihin, to agitate, unsettle, overturn the established order. Overturn the established order. During the time of Jesus Christ, hallelujah, yung established order during that time, when it comes sa mga sinners, ang established order mo doon, marami po ang may sakit. But Jesus Christ, yung po mga paralitiko nakalakad, yung po mga blind nakakita, yung po ang ibig mo yung patay na buhay. Amen. And you see, Christianity has a great history of overturning the kingdom of darkness and placing His people in darkness to belong in the kingdom of light. Amen po ba? Hallelujah! Yan po ang hinahanap namin kay Lord, mga kapatid. Yung transformation of our society. Yung po pag-indig na anointing ni Lord na dadapo po. Hallelujah! Dito po sa ating lungsod. Amen. Overturn the established order. Agitate. Ano yung sabihin ng agitate? Ibig sabihin, iyug-yugin. And we will pray that God, that there will come a point that by the grace of God, He feels a prayer, united, hallelujah, prayer ng body of Christ. Amen. That's why, mga kapatid, after this prayer, ako naniniwala, the spiritual climate over the Gupan city will be changed. And
it will turn into a favorable climate. Papakuin, aalisin ng Diyos yung problema. Alam niyo po mga kapatid, yung bagyong Inday, kung nagtataka po kayo mga kapatid, hindi po nakadapo sa Northern Luzon kasi alam ng Diyos yung mga anak niya na nagsasama-sama, magkakaisa sa Tagum City, mayroon pong mangyayaring prayer gathering ng Body of Christ. Amen. Kung may nanalas ng tao yung ulan, ujiwari, na lamang po yan. Pero yung mata ng bagyo, hallelujah, inilihis ng Panginoon, hindi na pinadapo ng Panginoon sa Northern Luzon. Amen? Amen po ba? Okay, kapag ang mga mananampalataya nagtitipon-tipon, ang Diyos ay kumikilos. Hello? Ang Diyos ay kumikilos. And one of my declaration for our city is this: Tagum City will be the city of God the Father. Tagum City will be the city of God the Son. Tagum City will be the city of the Holy Spirit. Amen. Do you agree? Yes, Lord. Do you agree? Yes. Amen. Amen. Syudad po, ito po'y syudad ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Kaya maghanda po tayo sa great and amazing things, hallelujah, na gagawin ng Diyos sa ating pong syudad. Amen po ba? Amen. Ang prayer partnership, mga kapatid, ito po ang magdadala po sa atin para tayo may maging close kay Lord. And at the same time, maging close sa bawat isa po sa atin. Mahalaga po that we stay close to Christ. The question is this: intimacy produce influence. Kung magkakaroon ka man ng influensya, kung ang body of Christ ay magkakaroon ng influensya sa syudad na ito, yung influensya na yon ay bunga lamang po ng tinatawag na malapitang pakikipagdiig, matibay na pakikipagrelasyon sa ating po Panginoon Jesus. Amen po ba? Amen po ba? In order to capitalize on our preserving influence and prevent the world from affecting us, we must stay close in contact with the ultimate influence or the influencer, no other than Christ Jesus Himself. Amen. Amen po ba? Hallelujah. Oh. We must expose ourselves to Jesus. Spend time in His Word. Kagaya po ng ganito. Soak up His grace through prayer. A weekly contact produce a weak influence. A daily contact produce a dynamic influence. Hallelujah. How much more kung ating pong prayer gathering as one body ay nilamang once a month. How much more, God willing, mga kapatid, kung ang mangyayari po mga kapatid ay linggo-linggo o mas matindi, araw-araw na magkagather ang mga lingkod ng Panginoon, ang body of Christ dito po sa Tagum City, I think ang revival po ay magmamanifest po sa ating pong syudad. Amen po ba? Hallelujah. Next, letter A. Act as one body. Everybody say, act as one body. Act as one body. This is the prayer of our Lord Jesus Christ. That they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also be one in us, so that the world may believe and be convinced that you have sent me. Everybody say collaboration. Anong gagawin para magkaroon po ng impact po enough, talagang maging salt and light tayo? Hallelujah. Not only prayer partnership, not only acting as one body. At yung anim, galing pa doon sa ibang church. Ang Lord yan, not to compete with one another, but to complement and supplement each other. Amen. Hallelujah. Yan po yung disenyo po ng Panginoon. Alam po po yan. United in order to encourage, equip, and enable each one to reach the whole nation for God's glory. Yan po yung collaboration. And I'm glad nangyayari na po ang ating collaboration sa syudad ng Tagum City. Amen. And if we will look at the face of the Lord Jesus Christ right now, nakikita po niya tayo. Alam niyo po, ang nakikita ko po sa mukha ng Panginoon, nakangiti ang mukha ng Panginoon. Parang sinasabi ni Lord, sa wakas,
ba? Hallelujah! Help one another in one areas. Prayer. Hallelujah! Kagaya po ng ganito, workers, materials and resources, partnering with others, and letter C. Letter C. Doon sa word ng impact, tangible commitment. Everybody say tangible commitment. Tangible commitment. When you say tangible, ito po ay nahahawakan, according to Pastor Lawrence. Nahahawakan. Okay? Nakikita. Nakakain. Present. When we say tangible commitment, kailangan po natin ng tangible commitment. Tingnan niyo po, yung po mga salita ng Panginoon. Anong hinahanap ng Lord? Not just those people who are being active. Because you see, maraming mga tao, maraming mga pastor, maraming mga Christians, they are active, and yet they are not committed. At ang hinahanap din ng Lord, the eyes of the Lord reach throughout the earth to strengthen those whose hearts are fully committed to Him, according to NIV version. Sa ESV version, to give strong support to those whose heart is blameless. Sa King James version is, hallelujah, yung pong tinatawag na committed, ay yung hinahanap ng Lord, yung perfect toward Him. Sa easy to read version, who are faithful to Him so that He can make them strong. Alam niyo mga kapatid, sabi ng iba, ayaw mo mag-commit, but don't you know mga kapatid, na kapag committed ka sa layunin na ano ng Diyos sa buhay mo, markado ka ng Diyos. You are assured that God's support is on you. Ang suporta ay walang baliw na makakapagod mula sa Panginoon. Amin po ba? Amin po ba? Hallelujah! Sabi po ni Abraham Lincoln, commitment is what transforms a promise into a reality. Ang pagtatalaga ng ating mga sarili, ito po ang mag-i-spell ng pagkakaiba ng pangako at ng katuparan ng panahon. Amen. And I believe na nilagay na ng Diyos sa ating puso yung commitment na yan. Or else, dati po, pag mayroong ganitong mga gathering, kumunti po yung dumadalo. Kasi yung asin, yung napatakan ng ulan, natunaw. Pero ngayon, hindi tayo natunaw. Amen. Because, nakita po ng Diyos yung commitment. And when I say commitment, tangible. Nakikita, nararamdaman, nagsasakripisyo, nagbibigay, kumikilos, gumagawa. Not to make a name for himself, but to exalt the name of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Motivation is what gets you started. Commitment is what keeps you going. Ito pong apoy na ito, the fire of revival na binubos ng Diyos sa ating syudad. Ito pong restoration, nangyari na po ito noon. Nire-restore po ng Panginoon. And many of us, even this morning, are being motivated. Ang nagagawa naman po ng motivation, it will get us started. Pero po, ang magbibigay po ng gasolina, ng tuloy-tuloy na andar ng ating pong pag-ilos bilang isang body of Christ is no other than commitment. Amen? Amen? Can we all rise up and with one song let us express and ministering His church. May the Lord continue to bless you with wisdom, strength, and good health, and ever increasing anointing as you faithfully serve Him. Presented this 11th day of July, 2026, at One Body, One Lord Christian Fellowship. Alapan po niyo. Picture.
Tingin po kayo dun sa nakalay po tayo. Maraming salamat once again. And of course, next, Pastor Ricky Avelino from Antioch Roman Church, Arellano Street, Dagupan City. OTW na. Pastor Jomar Paguyo? Wala rin. Okay. Praise the Lord. Pastor Carolina Balhin from Jesus Lord Church, Worldwide, Tapwak District, Dagupan City. Intercessor Church, nandito po sila. Please, palapakan po natin sila. Welcome. Kapamilya po natin sila dito sa One Body, One Lord. The next po is Pastor Marlon G. Abordo and Pastor Wilma Abordo from Jesus, our wonderful counselor from Tambak, Dagupan City. Pastor Onofre Malazo Jr. from Lord Jesus of Freedom Christian Community, Arellano Street, Dagupan City. Nandito po sila. Please, okay? Palapakan natin sila kahit wala po sila dito. At least, umatin po yung kanilang pangalan. Next po, Pastor Hector Casula, Family in Christ Ministry. Wala po. Palapakan natin sila. Paano nila na po sila sa Facebook? Pastor Olive Rosario, God's Place in Dagupan, Bunuan Minlog, Dagupan City. Palakpak ulit. Praise the Lord. Coffee. Noon doon ang bago. Parang masabang na ginawa. Ano yung sinama ni Manuel for his second na dyan. Wala malaglas ang masama. Sabang pa rin. Kukunti kasi na Ba't na ganyan?
Harap daw, bring your book. Ano Ay, kayo yung pumunta sa harap. Ano pa mapicture? Tapos itaas yung books daw. Dito na lang daw sa Janet. Yes. Tapos itaas yung books. Andun yung books. Ay, then, Talagang sumama ko dito eh. Yung mga kita mo, mga walang babae dyan sa underground. Wala akong ganun. Please go Meron up. ganun gano'n, yung rider. Meron na yun, no? Final picture taking. And afterwards, Ano yan? Walang nakalagay sa akin. after po nito, picture taking, meron lang po akong mag-video raw po sila. After po ng pictures, i-video po sila. I nag-suggest na sa video na yun, papamitin lang po natin sabay-sabay yung Lagong Panalangin, Uniting in Prayer, Advancing God's Kingdom. Kaya lang po sila, para po ang Tapos na guys. Tapos na. Uwi na, uwi. Bye po! Bye-bye! bye-bye, bye-bye. Bye-bye! Basahin nyo yung libro nyo ha. Baka hindi nyo, baka i-display lang ninyo yan. Pupunta sa church. Bati Mili. Bye-bye. Bye. Ay, sorry. Ano, ito na. Dito na tayo sa ating ano. Dito na tayo sa ating car. Yes. Mayroon pa rin. Pag hinulot yun, sa akin yun siguro. Yan. Lagyan mo na lang dito sa kantungan ko. Ano ba bumababa? New Star? New Star na Tawagan lang nyo bumaba. ra. Yan mo ka pang... Hindi, kuwan. Pupunta kasi kami ng Angeles bukas. Ang itim ng ano. Eh, mamimili sila ng ipapasalubong nila, yung boneless bangus. Gusto ko rin sana bumili ng maskal. Kaso bihira yung maskal. Yan, takalibulan sila. Wala bilang. 1 week ako doon. Adi, wala kayo bukas. Okay na bukas. Wala kayo bukas. Kan dapat natin sa isipon ni walay biyahe ng anak ko. Kaso Sana kape nagama ko. urong da sirin irame ugaw yun. Hindi balikan ni Rasha, natila ka. Ay, natili. Wala yung mission. Saan po kayo pababa? Diyan na lang sa New Star. New Star. Pa yung New Star. Dito, na sign. Diyan na lang ako mag-aabang. Ayun o, New Star. Oh. Dito yan. Yun pa doon pa ba? Yung bagong building. Bagong building yan. Ah, yung ano, yung doon. Ayan o, yun. Itong building na malaki. Ayan o, yan o. New Star. Ay, kalakuta ka. New Star. Okay. Okay, dito na ako. Bye! Bye, God bless. God bless. Ingat